Actually, we are coordinating with them para tignan namin kung anong pwede maitulong ng PNP Anti-Cybercrime. Patuloy namin iimbestigahan kung magrereklamo ang GCash o yung mga biktima nito, talagang hindi po namin yan tatantanan at hanapin at pananagutin sa batas. Handa ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na panagutin ang dapat managot kung sakaling magsampa ng reklamo ang GCash Company kaugnay sa issue ng mga nawawalang pera sa ilang GCash account kamakailan. Ayon kay Daryl Lerin, isang tourist operator sa Bohol, wala siyang kaalam-alam sa nangyaring glitch hanggang sa makatanggap na lamang siya ng notification sa GCash patungkol sa isang unauthorized transaction sa kanyang account na halos 25,000 ang laman. I have no idea about that glitch until nag-notify si GCash sa akin tungkol sa isang unauthorized transaction. Nagulat na ako na as in max out na talaga yung laman ng account ko, as in almost 200 na lang yung laman ko. Yung pera po na nawala, supposedly ano po yan, advance deposit po yan ng mga guest na magtutour po sana dito sa Bohol. Kaya naano din po ako, nabahala din po talaga ako, concern ko din po talaga paano ko po yun aabunuhan lahat. Laking pasasalamat naman niya nang unti-unting mabalik ang kanyang pera sa kanyang GCash account. Nanawagan din itong maaksyonan ang nangyaring insidente upang hindi na maulit pa. As of now, medyo talaga, nag-aalinlangan na din talaga akong gumamit ng GCash. Sa katunayan, after nilang ma-credit back yung amount na nawala sa akin, dineposit ko agad sa bank kasi feel ko mas safe din in terms of security. Well, sa GCash lang, I really want na i-improve nila yung security features nila to avoid this kind of very dangerous na situation, very dangerous na incident. Dapat sana, in terms of security, ay mas i-improve pa nila para hindi na maulit yung ganito mga pangyayari. Sa official statement ng GCash, sinabi nito na patuloy na isinasaayos ang naging error sa kanilang system. Nakikipag-coordinate na rin nila sila sa mga may-ari ng accounts na naapektuhan ng anomalya. Nanawagan naman hinggil dito ang Digital Pinoy's national campaigner na si Ronald Gustillo. Ayon dito, patuloy pa rin aniya ang isyu ng mga hindi otorisadong transaksyon sa mga gumagamit ng GCash sa kabila ng mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang seguridad ng kanilang aplikasyon. Sinabi pa nito na tila hindi nalulutas kahit pa may mga nauna ng reklamo. Nakababahala na aniya sa mga consumer na nagtitiwala sa mga e-wallet service ang kasiguruhan sa kanilang pera. Dagdag pa ni Gustillo, dapat magsagawa ng masusing investigasyon ang Department of Information and Communication Technology o DICT ukol sa insidenteng ito at magpataw ng parusa sa GCash kung mapatunayan na may kapabayaan lalo na't hindi ito ang kauna-unahang insidente. Sa amin, sa PNP Anti-Cybercrime Group, marami kaming kasong iniimbestigahan. So katulad nito, very rampant ito at alam namin na ito ay medyo mga tao, grupo ng mga tao na may kakayanan. Kumbaga, wag nilang iisipin na hindi namin sila kayang hanapin. So mahanap natin yan, patuloy namin iniimbestigahan. Samantala, naghain naman ng resolusyon ang Gabriela Party List Group na naglalayong imbestigahan ang isyu hinggil sa hindi otorisadong transaksyon. Nais din ng grupong alamin kung paano at bakit nangyari ang insidente ng pagkawala ng pera sa mga account ng mga GCash user. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.